Alden Richards, Marian Rivera at Catherine Bernardo kabilang na sa mga tinaguriang hari at mga reyna ng endorsements. Sila na nga raw ang pinakamainit sa mga TV ads, billboards at brand collabs. Kung sa pagpapatalbugan lang din naman ng kontrata, walang nagpapahuli. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, binalita ng Abante Radio DWAR na kapag nagpapatalbugan ng endorsements mga kasembreros, ang Kathleen, tsaka si Ma'am Marian, at tsaka si Sir Ding Dong na rin. Pero para sa atin talaga ay parang kumbaga pinapasa na ng corona ng dong yan mga kasembreros sa Kathleen, ang number 1 na pagiging endorsers mga kasembreros ng mga brands dito sa Pilipinas. So maging si Ma'am Ann Curtis, marami rin siyang mga endorsements mga kasembreros, pero talagang pinagtatanggol dito sina Ma'am Catherine at saka si Sir Alden mga kasembreros, kasi sang katutak talaga kay Ma'am Catherine pa lang parang isipin mo na ang mahal ng talent fee at saka ng kanya mga brands mga kasembreros. Kung isa-isahin mo, nandito yung Colgate, nandito yung Energen, KFC, Anchorland, Banco BPI, IV, Ideal Vision, V Jewelry, Sunsilk, Nutrichunks, Uratex, Lancome, Pants, TC, Pepsi, IV, CAD, TNT, Realme, at saka Century Tuna, Great Taste, by Jessic, Benchbody, Fresh, Gatorade, Lazada. Naku, talagang kumbaga pa para kang marula dito mga kasembreros sa kanyang mga endorsements nito mga kasembreros. And meron pa dito Landers Super Store mga kasembreros. And then si Pops Alden naman, syempre hindi magpapahuli nandiyan si Buana, may BDO, Oxycure, Vivo, Dog Alpha Pro, Honda Giorno, Connectify MNL, Brilliant White Skin, Belo, Casino Plus, Tide. Ay nako po, and meron nga article dito mga kasembreros na kumbaga pa sinasabi nila na parang pinupuri na yung pagiging ni Sir Alden din, Sabi na sa article dito, ang title niya, Alden Richards endorsements, what makes him a top choice for brands, This was sa actual December 2024 mga kasos na i-publish. So sabi dito is yung authenticity ng kanyang charm, ng kanyang charisma, ng kanyang relatable image talaga, imahe, and making him an ideal ambassador for connecting with the Filipino market. And yung VCM, makamasa talaga kasi siya, talagang yung kanyang charisma mga kasembreros at saka impact sa tao. Yung yung connection niya, halimbawa may isang brand, tapos hindi lang kasi siya parang sugar coating, mga kasembreros, parang yung authenticity niya talaga, yun talaga yung nagdala sa kanya mga. So kung meron akong nakalimutan kay Pops Alden, syempre yung bench, kasama din si Pops Alden sa endorsement ng bench, and then si Ma'am Catherine sa multivitamins, Enervon pa pala, tsaka sobrang dami, Magic Sarap, meron pa rin pala sa Magic Sarap mga kasembreros. Sobrang dami, kumbaga pa kung iisa-isahin mo talaga malula ka mga kasembreros. So kaya habang binabash sila ang Kathleen mga kasembreros, may Nivea pa pala dito, habang binabash sila ay lalong dumadami ang kanilang blessings mga kasembreros bilang number 1 ng kumbaga pa na endorsers sa mga artista mga kasembreros. Sobrang mahal ng kanilang talent fee mga kasembreros. Siguro pag nakaka-afford nito talagang maliit na dito ang 500,000 na deal, or kumbaga pa na kontrata mga kasembreros, may paracetamol pa pala si Ma'am Catherine, hindi ko na isama kanina. Sobrang dami, kumbaga pa kung isa-isahin mo talagang masabi mo na sana all na lang talaga. And ito yung sasabi natin, kumbaga pa parang pag time ni Lord, and kumbaga pa ibibigay ni Lord yung deserving mo na magkaroon, and yung impact talaga, kasi yung kumbaga pa yung Hello Love Again, yung movie nila, yun yung nagbigay rin ng ng perception ng mindset sa mga brands and market mga customers, na kapag pinagtambal tong dalawang to, grabe yung kanilang grabe yung kanilang impact. And even individually mga kasembreros na mag-isa lang sila or hindi sila magkasama mga customers, grabe yung kanilang impact, and yung kumbaga pa yung sales na yung kaperahan, yun na lang, kaperahan na nadadala nila sa mga tao or sa mismong brand mga kasembreros, na kung saan sila nga ang endorser. So ganun yung impact nila, yung hatid nila sa mga sa tao or sa brands mga kasembreros. And genuine kasi kapag kapag mabait ka pala na hindi sugar coated, dadaloy ng dadaloy,
may mga witness, for example, na taong to na witness na ganito kabait si Sir Alden, tapos isi-share niya sa ikukwento niya sa iba. So ano yun, chain domino effect na kapag gumawa ka ng mabuti, dadaloy ng dadaloy at saka maapektuhan din yung iba. So ganun siya mga sis. Pero kapag ikaw ay sugar coated at saka kapag itang tao lang ay malalaman din niya na sabi na hindi yan ganyan kasi ako nung time ko ganito ganyan ginawa niya. So ganun siya mga sis. Para siyang walang sirang kamatis, no? Wala siyang bulok na sa kamatis mga sis. At saka sa kanya, no, wala siyang kumbaga pa tinatagong kumbaga hindi tama at hindi mabuting kamatis sa kanya mga kasuners. Hindi siya perfecto, yes. Ma'am Catherine is not perfect, yes. Pero nandun kasi yung kabaitan talaga, no, at saka humility mga kasembreros na magdadala sa iyo. Yung humbleness talaga ay magdadala sa iyo sa iyong yun yung mag-aangat sa iyo mga kasembreros. And nasa Bible naman talaga yun, no? Kapag ikaw ay humble na mapagpakumbaba mga kasembreros, the Lord will lift you up. So that's biblical mga kasembreros. And yung pag-share din talaga nila, no, yung cheerful giver ka, no, knowing Pops Alden, meron siyang mga charity foundations and intentional talaga, no, yung kanya mga charity at saka mga scholarships. Intention talaga niya na tumulong, and kung kulang na yung kanyang time ay talagang he always makes time mga kasembreros para ma-fulfill ang purpose ng kanyang advocacy. Alright, so naman po in the meantime sa ating Catherine items, sana po ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Ang title po natin, Lahat ng Nais Niya. Salmo or Psalm 115 verse 3, But our God is in heaven, He does whatever He pleases. Sa Tagalog po, ang Diyos namin nasa langit. Naroroon ang Diyos namin at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. So lahat ng nais niya. So, ang Diyos, ang presidente, for example, ang leader of a nation or a state dito sa mundong ito, ay pwede po siyang ipa-impeach, no? Or pwedeng patalsikin sa pwesto. Kapag nag-push siya or gumawa ng isang bagay na hindi gusto ng, let's say for example, ng Supreme Court or ng karamihan ng Legislative Department, ng Congressional Department, or ng minor and major floors mga kasembreros. So, yung mga departments na yon, kapag hindi nila gusto yung act ng isang presidente or ng isang leader ng isang bansa, ay may kakayahan silang kumbaga pa gumawa ng aksyon para ipa-impeach or patalsikin sa pwesto ang isang leader. Pero ang Diyos po natin ay hindi, no? He will do whatever He pleases or whatever pleases Him, mga kasunod. Lahat ng nais niya. Ganun po ang pinagkaiba ng mga leaders dito sa mundong ito, no, sa ibabaw ng mundo, sa ating Diyos na buhay sa langit. Kung kaya sasabi dito na sa langit, mga kasunod. And ang verse na Psalms 115 verse 3 ay meron siyang mahalagang mensahe about God's sovereignty and authority. Okay? Ang authority ng tao dito sa mundong ito natatapos, let's say dynasty for example, or a king and queens for example, natatapos yon mga sus kahit nagaano man siya katagal sa serbisyo, no? Kahit na 50 years, 60 years ka pa sa serbisyo, ay matatanggal at mamatay at mawawala mga kasunod ang sovereignty, no? Ang kanyang pagiging hari or reyna or leader mga kasunod, at ang kanyang authority, ang kanyang otoridad, ang kanyang command. In the world, we often see chaos, injustice, and uncertainty. However, ang verse na ito ay nagre-remind sa atin ng Diyos natin ay in control. Okay? In control po siya. He is in the heavens and He does whatever He desires. Lahat ng nais niya. Kung kaya yun po ang ating title mga kasunod. This means that God's will prevails no matter what happens around us. Understanding this passage encourages us to trust in God's plans, knowing that He has the ultimate authority. Nasa Kanya ang lahat ng authority mga kasmeres. And kailangan natin maalala ito parati. No? Kailangan maalala natin ito na nasa Kanya yung final say and final approval. Yes or no, especially during tough times when we might feel like things are spiraling out of control.
So may mga times talaga na hindi natin control, no, kagaya dito sa vlogging mga kasos, hindi natin control ang kumbaga pa yung views for example, ang sasahurin for example, na wala po sa amin ng control. Nasa kay Lord lamang po. And kung kaya parati nating pinapanalangin, no, mag-trending din po ang ating kung pa yung ating videos mga kasembreros, no, humbly praying mga kasembreros. As we reflect on this verse, several key lessons emerge. So one of the most impactful lessons is the importance of placing our trust in God. So kung kaya talaga kami nanay, no, pag kumakain, pag natutulog sa gabi, no, bago matulog, no, Bible study, pray talaga bawat kain mga susnen. Kahit na mahaba ang prayer kada kain, no, talagang ang nanay ko ay prayerful, no, share ko lang po mga kasos. And tiwala, no, kasi when you pray, you have to accompany it with trust mga kasembres. And lalo na, no, kapag meron tayong trials, no, it's easy to look for solutions in the world around us, no. However, this verse reminds us that true security comes from understanding that our God has the ultimate authority over everything. So ganun po, no. Marami tayong mga solutions na naiisip sa mundong ito kapag lacking tayo ng finances, kapag kulang tayo ng ng ganito, ng ganyan. So pag nubusan tayo ng mga groceries for example, so pupunta tayo sa mall, kapag marami tayong kumbaga pa naiisip na solusyon. However, yung final approval na parati natin sasabi, and that speaks and that is equal to God's sovereignty and authority in general. So secondly, we should not allow the uncertainty of life to deter our faith. Trusting in God's unchanging nature helps anchor our hearts and minds during storms. So when we hold fast to the assurance that He is good and just, our fears can fade, allowing us to move forward with confidence. And finally mga kasembres, ito yon. Kapag nagre-reflect tayo sa Book of Psalm, ay nag-invite actually ito na i-cultivate natin, no, kung pa i-nourish natin, i-nurture natin, i-foster natin mga kasembres yung ating malalim na relasyon sa Panginoon. And we need to actively pursue mga kasos. Kailangan active tayo, no, wag tayong kumapa, bukas na ako mag-pray, bukas na ako magde-devotion, bukas na ako mananalangin, bukas na ako ganito, bukas ako papasalamat sa Panginoon. Huwag, kasi every single day is a gift from God. So kung ano yung binigay ng Diyos sa atin ngayong araw, dapat ngayong araw din natin siya pasalamatan. Para siyang pagkain na kapag bukas sa salamatan, baka mapanis na mga kasembreros na hindi na i-ref, no, parang ganun mga kasembreros. But kidding aside, so yun po, no, napakahalaga po na yung ating buhay din ay sanayin natin maging buhay na natin ang pasasalamat mga kasembreros, because lahat ng nais niya ay pwede niyang gawin. Pwede niyang kunin ang meron tayo, pwede niyang tanggalin mga kasembreros anytime kung nanaisin niya mga kasembreros. And let's bigyan natin ng rason ang Diyos para ibigay sa atin ang gusto natin, ang dinidesire ng ating puso, at saka bigyan natin siya ng rason na bigyan pa tayo ng mahabang buhay. So parang ganun ba? Kapag yung anak natin for example, di ba, bigyan mo ko ng rason bakit ko gagawin yan, bigyan mo ko ng rason bakit bigyan kita ng reward, ganun. So parang ganun siya mga. So the message found in Psalms 115 verse 3 is a valuable reminder in our daily lives. It compels us to recognize God's sovereignty while encouraging us to actively place our faith in Him. So ang affirmation na ito actually ay sa kanyang authority over everything, no, na na-experience natin sa ating buhay. So the more we face challenges, the more we trust in His sukdulang grasya, at saka kasi lahat pwede niyang gawin. There's nothing impossible with God mga kasos, because all things are possible with Him. Alright, so naman po in the meantime, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga sumers, and paalam po. I love you.